Muling kumilos ng malakas ang Israel sa Lebanon at noong Huwebes, ika-9 ng Abril 2026 direkta ang mensahe. Sa paliwanag na inilad ng Israel, hindi lang militar ang layunin ng pag-atake. Nakataya rito ang pagpigil sa Hezbollah na umusad mula sa pagiging hiwalay na kapangyarihan tungo sa sentro ng estado ng Lebanon. Ayon sa bersyong ito, ginamit ang opensiba para hadlangan ang pagkuha ng kontrol sa Beirut at putulin ang estrukturang nagpapalakas sa armadong grupong mas makapangyarihan pa sa gobyerno ng Lebanon. Ang nangyari sa aktwal ay isang malawakang operasyong panghimpapawid. Iniulat ng Israel na tinarget nila ang mahigit 100 command center ng Hezbollah sa Beirut, Bekaa Valley at Timog Lebanon. Na ayon sa Reuters ay pinakamalaking bugso ng mga pag-atake. Ito ang pinakamalaking serya ng pag-atake mula simula ng digmaan na layong buwagin ang command, komunikasyon at kakayahang tumugon ng grupo. Ang target ayon sa lohika ng Israel ay hindi lang basta magbigay ng tugon, kundi basagin ang gulugod ng isang armadong puwersa na patuloy na hinahamon ang formal na gobyerno ng Lebanon. Nasa gitna ng lahat ng ito, si Benjamin Netanyahu sa isang panig at Hezbollah sa kabila, habang naiipit ang gobyerno ng Lebanon sa krisis. Opisyal na inanunsyo ni Netanyahu na inutusan niyang agad simulan ang direktang negosasyon sa Lebanon at nilinaw ang magiging focus ng mga pag-uusap. Disarmahan ang Hezbollah at sikaping bumuo ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong tinuturing ng Israel ang grupo bilang pangunahing hadlang sa muling paggana ng Lebanon sa ilalim ng ganap na awtoridad ng sarili nitong estado, hindi lang bilang pangalawang aktor. Nasa sentro ng pamagat ang puntong ito at naroon ang mahalagang bahagi. Ang pagbanggit sa pagpigil sa kudeta ay nagbibigay liwanag sa isang realidad na ilang buwan ng dituwirang inaamin mismo ng Lebanon. Sinisikap ng estado ng Lebanon mabawi ang monopolyo sa armas, ngunit ayaw ng Hezbollah na tuluyang isuko ang kanilang mga sandata. Noong Enero, iniulat ng Reuters na hawak na ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang operasyonal na kontrol sa timog ng bansa. Ngunit para sa Israel, hindi ito sapat dahil tuloy pa rin ang pagsisikap ng Hezbollah na mag-armas muli. Mismong si Pangulong Joseph Aoun ang nagsabi ng mga desisyon tungkol sa digmaan at kapayapaan ay dapat nasa estado lamang. Kapag may armadong grupong pinopondohan, sinanay at sinusuportahan sa labas ng pamahalaan, hindi na teorya lang ang banta sa sentral na kapangyarihan. Nagiging konkretong panganib na ito. Saan sumasabog ang labanan na ito? Sa Beirut, sa timog ng Lebanon. Sa mga lugar na may armadong presensya, impluwensyang politikal at sariling network ng kapangyarihan ang Hezbollah. Paano ito nangyayari? Sa pagtanggi ng grupo na isuko ang armas, pagpapanatili ng lakas militar, pamimilit sa gobyerno, at pagtanggi sa solusyong magpapahina sa kanila. Tinanggihan ng mambabatas ng Hezbollah na yung Huwebes ang direktang negosasyon sa Israel at iginiit na kailangan munang magkaroon ng tigil putukan at pag-atras ng Israel. Sa madaling salita, hindi tinatanggap ng grupo na isuko ang kapangyarihang kanilang naipon. At itong hiwalay na puwersang ito ang, ayon sa pananaw ng Israel, nagbabanta na lamunin ng estado ng Lebanon mula sa loob. Kapag kumikilos ang Israel ng ganito, malinaw ang mensahe. Una, hindi nila tinatanggap na gamitin ng Hezbollah ang teritoryo ng Lebanon bilang permanenteng plataporma ng digmaan. Pangalawa, pilitin ng Lebanon sa mahirap na desisyon. Ang estado ay maaring magkontrol o manatiling bihag ng armadong grupo na siyang nagdedesisyon kung kailan aatake, kailan magpapalala ng tunggalian o ilulubob ang buong bansa sa digmaan. Iyan ang dahilan ng opensiba. Hindi lang ito tungkol sa pambubomba ng mga imbakan o mga sentrong operasyonal. Layunin itong pigilan ang isang milisyang suportado ng Iran na patuloy na sumasakop sa lugar na para sana sa gobyerno, hukbong sandatahan at mga institusyon ng Lebanon. Totoo na ang Operasyon Abril ay nagdulot ng matinding internasyonal na tugon. Tinawag ng UN na nakakatakot ang mga balita tungkol sa daan-daang patay at sugatan. Lalo pang lumala ang krisis dahil nangyari ito matapos ang tigil putukan ng Iran at Estados Unidos. Pero kahit nasa ilalim ng presyon, nanatili sa posisyon ang Israel. Hindi sakot ng kasunduang yon ang Lebanon. Patuloy na target ang Hezbollah dahil para sa Jerusalem, walang tunay na kapayapaan hanggat armado at makapangyarihan pa rin ang grupo sa loob mismo ng estado ng Lebanon.
Iyan ang dahilan kung bakit sabay lumalabas ang opensiba at negosasyon. Una ang sagupaan militar, kasunod ang kahingiang pampulitika. Pagdisarma, kontrol ng Estado at wakas sa panghihibabaw ng Hezbollah sa kinabukasan ng Lebanon. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay simple. Ano ang napigilan ng Israel? Napigilan nito ang Hezbollah na gamitin ang kaguluhan sa rehiyon para palawakin ang kapangyarihan nila at itulak ang Lebanon sa mas malalim pang pag-agaw sa mismong estado nito. At bakit? Dahil habang mayroong hiwalay na armadong puwersa na mas makapangyarihan kaysa sa mismong gobyerno, mananatiling nasa bingit ng pagkawala ng kontrol sa sarili ang Lebanon.